Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang daddy ng baby ko. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang daddy ng baby ko. Kabanata 621. Kaya naman pinapasuko mo ang iba sa pamilya para hindi nakawin ang limelight kay Elliot. Ang katawa-tawang tuntuning ito ay dapat na inalis na noong nakalipas na panahon. Ingat ka, Henry. Malapit na ang kasal ng apo ko at hindi ka dapat gumawa ng kaguluhan. Kung ayaw mong dumalo sa kasal, pwede ka nang umalis. Hindi natinag ni Harriet. Nang marinig ang mga yabag ng paa, si Anastasia ay nagmamadaling pumasok sa pakpak, kung saan pinanood niya ang isang galit na lalaki na umalis ng bahay. Nakikilala niya ang pamilyar na mukha, siya ay walang iba kundi ang lolo ni Elliot, pati na rin ang nakababatang pinsan ni Tyler. Sa sandaling iyon, ang boses ni Harriet ang nagpa-address kay Anastasia mula sa kanyang pag-iisip. Anastasia, pasok ka. Medyo tumalon si Anastasia, dahil hindi niya inaasahan na mapapansin ni Harriet ang presensya niya. Humingi siya ng tawad pagkapasok niya sa loob. Pasensya na po, Lola. Hindi iyon sinasadya. Sinenyasan ni Harriet si Anastasia na lumapit. Halika rito, Anastasia. Hindi mahalaga dahil kailangan mong malaman ang lahat ng ito. Papalitan mo ang posisyon ko at hahaharapin mo ang bawat isa sa bahay sa lalong madaling panahon. Bumigat ang bigat sa balikat ni Anastasia nang marinig iyon. Malinaw na kailangan kong minsan ang paraan at pamimilit upang mapangasiwaan ang gayong malaking pamilya. Pinsan ko yan. Granduncle ang tawag ni Elliot sa kanya. Hindi ito ang unang pagkakataon na humiling sa akin na payagan ang kanilang pamilya na sumali sa Board of Directors ng Presgrave Group. At lagi kong tinatanggihan na gawin iyon. Napabuntong hininga si Harriet habang nagpatuloy, I must separate work and my personal life. Ayon sa mga alituntunin ng pamilya, ang mga bata ay hindi pinapayagang magtrabaho sa Presgrave Group. Maaari nating tulungan silang buuin ang kanilang kayamanan, ngunit hindi natin maibabahagi ang yaman. Naiintindihan mo ba? Tumanggaw si Anastasia dahil alam niyang may dahilan kung bakit umiral ang ganoong tuntunin. Baka isipin nila na kawan ko sila at babaluktutan ko ang mga patakaran dahil sa aking katandaan. Pinipilit nila akong baguhin ito. Anastasia, ikaw na ang mag-manage ng ganitong bagay, pero natatakot ako na malagay ka sa mahirap na posisyon dahil sa iyong murang edad. Walang magawa si Harriet. Hindi na kailangang sabihin, naramdaman na ni Anastasia ang pressure habang tumatango siya. Gagawin ko ang lahat para mahawakan ko ang lahat. Siyempre, tuturuan kita kung paano in future. Sa ngayon, ang kailangan mo lang gawin ay maghanda para sa kasal. Huwag pawisan ang iba. Pagpapakalma ni Harriet, gagawin ko. Lola, nasaan si Jared? Inilabas siya ni Nigel kaninang madaling araw. Magkasundo sila. Napangiti si Harriet. Kung ganoon, sabay tayong mamasyal. Nagpasya si Anastasia na samahan ang matandang babae upang lumiwanag ang kanyang kalooban. Magandang ideya. Ipapakilala din kita sa ibang miyembro ng pamilya habang dinadaanan natin. Tapos lumabas na sila. Sa bawat pagkakataong nakasalubong nila ang Presgraves, hindi kailanman nabigo si Harriet na matandaan ang kanilang pangalan at relasyon, na hinahangaan si Anastasia sa kanyang matalas na alaala sa kabila ng matandang babae na nasa edad 80. Habang si Anastasia ay abala sa pagkaunawa ng higit patungkol sa kanyang pamilya, si Elliot ay abala sa pagtanggap sa ilang mahahalagang bisita mula sa ibang bansa. Kasabay nito, ito ay isa pang lumang araw ng pakikipagtulungan sa villa para kay Sofia, na namamatay sa pagkabagot sa villano. Bagamat naruroon din si Arthur, buong oras niyang ginagamit ang kanyang laptop sa sala. Nang nakatitig siya sa dagat mula sa sahig, may narinig siyang boses na nagmumula sa looban. Sofia, Kabanata 622. Jacob, napatalon siya sa gulat. Sofia, pumunta tayo sa beach at magsaya. Nakaupo si Jacob sa isang quad bike para ihatid siya. Baka sa mukha ni Sofia ang labis na kaligayahan sa kanyang pagnanasa na pumunta. Hintayin mo ako. Nagmamadali siyang nang masalubong niya ang pagbaba ng tingin ni Arthur, napahinto siya sa kanyang paglalakad. Bawal kang lumabas, ay sa linyang tugon na narinig din niya si Jacob. Pakiusap, young Master Wise. Maaari pa rin tayong magsaya sa isla.
Hindi ba pwedeng lumabas na lang ako at maglaro? Pinagsalikop ni Sofia ang kanyang mga kamay at nakiusap na may mapupungay na mga mata. Walang magagawa. Gayunpaman, tinitigan ni Arthur ang screen ng laptop at tinanggihan siya na parang mahigpit at walang pusong magulang. Nakatingin sa gwapong mukha, napakagatlabi siya sa frustration. Kalahati oras lang akong tatambay, okay. Nagpaubaya si Sofia, na hindi pinansin ni Arthur. 20 minuto, o 10 minuto, babalik ako pagkatapos ng isang sakay lang. Ang tanging hiling niya ay ang magtungo sa labas, gaano man kaikli ang oras. Ganon mo ba siya kagusto? Itinaas niya ang kanyang ulo na may masamang tingin. Hindi, gusto ko lang maglaro sa tabing dagat. Tumapat siya sa sagot niya. Walang sino mang kasama niya ang gustong sayangin ang pagkakataong maglaro sa labas. Gayunpaman, sigurado si Arthur na gusto ni Sofia si Jacob nang malupit niyang ibinalita, wala kang pupuntahan ngayon. Hinatak niya ang mahabang mukha. Pagkatapos, ipapaalam ko sa kanya ang tungkol dito. Nang sabihin iyon, lumabas siya para sabihin kay Jacob, Jacob, natatakot akong sumama ako. May mga gagawin ako. Ano ang dapat gawin kung dapat tayong magsaya ngayon? Nabigo si Jacob, dahil nawala sa bintana ang plano niyang gumawa ng magagandang alaala kasama si Sofia sa tabing dagat. Sorry, pero hindi talaga ako makakapunta. Napabuntong hininga siya, pero sa susunod. Sofia, sinong kasama mo? Tanong ng isang curious na si Jacob. Ay, bago pa matapos ni Sofia ang kanyang mga salita, narinig niya ang mga yabag sa kanyang likuran at lumingon siya, at nakita niya si Arthur na nakaitim na sando. Natulala rin si Jacob sa itsura ng lalaki. Bagaman naniniwala si Jacob na hindi siya ganoon kung ikukumpara sa hindi kilalang lalaki, na tila nasa parehong edad, nadama niya ang kanyang kababaan sa ilang kadahilanan. Kahit na nagsasanding lang ang lalaki sa bakuran, mas nakakasilaw pa siya sa sikat ng araw sa surreal na visual at tangkad. Ang sopistikadong aura na nagmula sa kanya ay yaong pinamumunuan ng isang likas na kaakuhan, hindi ang kanyang kagwapuhan. Kabanata 623. He's my. Si Sofia ay pinag-isipan ang kanyang utak para makahanap ng isang kapani-paniwalang pagkakakilanlan para kay Arthur, ngunit walang kabuluhan. Dapat ko bang sabihin na siya ang aking Panginoon? Nakakahiya yan. Samantalang si Jacob naman ay may mga hula na. Boyfriend niya ba yon? Kaya naman nananatili sila sa iisang bahay. Sofia, boyfriend mo ba ito? Isang awkward na ngiti ang pinakawalan niya. Hindi, kinawian niya ang kanyang kamay bilang pagtanggi. Biglang tumalsik si Arthur na nakatayo sa tabi niya. Oo, ako nga, kaya, layuan mo siya. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya. Anong ginagawa niya? Ang sama ko. Paumanhin sa abala. Umalis si Jacob dala ang quad bike ng matino. Pagkaraan ng ilang sandali na nakatayo sa lugar, sinampal ni Sofia ang sarili niyang ulo nang mapagtanto niya. Ang misyon ko ay akitin si Arthur. Hindi nagsasaya. Kaya ko na, humingi ng tawad sa pagkawala ng kwintas. Ngayon na ang pagkakataon ko dahil nakatira kami sa iisang bubong. Pinalawak ng Epiphany ang kanyang kalungkutan habang papunta siya sa parlor. Habang ginagamit ni Arthur ang laptop sa couch, binasag niya ang katahimikan. Pinapatay ako ng panahon. Natutunaw ako. Kasunod nito, inalis niya ang manipis na outerwear para ipakita ang strip na damit, dahilan para mapasulyap siya sa kanya bago muling itinoon ang atensyon sa trabaho. Sa sandaling iyon, maririnig ang isang hypong na musika mula sa dalampasigan at napuno ng ritmo ang sala bago tumapat sa kanyang ulo at isang bumbilya. Si Sofia ay dumadalo sa mga klase sa pagsasayaw mula pa noong bata pa at sa gayon ay isang impromptu na sayaw ay walang utak para sa kanya. Matapos itali ang damit na panlabas sa kanyang baywang hanggang sa paggandahin ang kanyang slim figure, nagsimula siyang sumayaw kasama ang musika sa maluwag na silid. Noon lang inangat ng lalaki ang ulo sa kanya na nakakunot noo habang namumuo ang frustration sa kanya. Isang matikas at eleganteng Sofia ang sumayaw sa ritmo sa pamamagitan ng pag-ikot ng kanyang katawan, at pinapaikot-ikot ang kanyang mga braso upang may sigawa ang malinis na mga galaw ng may tuloy-tuloy na gumawa ng umangkop. Noong una, naiirita si Arthur sa umalingaw-ngaw sa musika, ngunit ngayon ay hindi niya mailipat ang kanyang tingin mula sa dancing girl.
Mula sa pagtitig sa kawalan hanggang sa panonood ng kanyang pagganap ng may kasiyahan, mabilis niyang isinantabi ang laptop. Ang sayaw ay isang walang salita na paraan ng komunikasyon sa pamamagitan ng mga kaluluwa. Nang mapansin niyang matamang pinagmamasdan siya nito, bahagya siyang napangiti habang may kumikislap na kislap sa kanyang matingkad na mga mata. Nang malapit nang matapos ang musika, nagsimula siyang umikot papunta sa lalaki, na nasa gitna ng sala. Sa wakas, nagkunwari siyang pagod bago bumagsak sa mga bisig nito. Nang mapansin ang kanyang mga galaw na hakbang, inunat ni Arthur ang kanyang mga braso upang saluhin siya habang ginagawa niya ang pangwakas na pose sa kanyang yakap habang bumangon sa kanyang mga paa na may ngiti. Nare-refresh ang pakiramdam ko ngayon. Nako, pinagpapawisan na ako. Hulaan ko kailangan ko ng maligo. Bago pa man niya ito namalayan, umakyat na si Sofia at iniwan siyang naka-zone out habang banibiro ang malambot na sensasyon sa kanyang mga daliri, na napakalabo na para bang hindi niya niyakap ang kanyang baywang sa fleet second na iyon. Pagbalik niya sa kanyang silid, huminga siya ng malalim at tinapik ang kanyang dibdib. Noon lang siya nakaramdam ng kahihiyan dahil sa walang humpay na pagsasayaw sa harap ng lalaki. Binuksan ni Sofia ang wardrobe at tiningnan ang masikip na pulang damit, dahilan para mapabuntong hininga siya sa isang dilema. Dapat ko bang isuot ito? Isang bakit hindi? Kung hindi ko siya magawang mahulog sa loob ng isang taon, patay na karne ako. Kaya, bakit hindi ko subukan ang aking makakaya kung mayroon pa akong pagkakataon na gawin ito? Pagkatapos, naligo siya habang nagsuot ng pabango at nag-makeup. Pagkatapos ng isang ganap na makeover, nakita niya ang isang magandang batang babae na mula sa salamin. Kabanata 624. Si Arthur ay isang misteryosong tao pa rin sa kanya, hanggang ngayon alam lang niya ang apelyido nito. Dahil hindi niya alam kung ano ang gugustuhin nito at sa gayon ay ipakita sa kanya ang pinakamahusay sa kanya. Kasabay nito, nakikipag-usap si Arthur sa kanyang lola, si Elizabeth, na nagpapaalam sa kanya tungkol sa isang bagay. Artie, humanap ka ng lokal na manghuhula para matukoy kung aling lugar ang angkop para sa punto ng iyong lolo. Ito ay kanyang nais na may libing sa kanyang sariling bayan. Oo naman, lola. Mananatili ako ng kaunti sa bansa para maghanap ng perpektong lugar para kay lolo, pangako niya. Sige, ipaalam sa amin kapag naayos na ang lahat. Ibabalik natin siya sa bansa. Okay, hahapin ko ito sa lalong madaling panahon, tugon ni Arthur. Relax hanggat kaya mo. Huwag mo masyadong ipilit ang sarili mo. Dapat masaya ka kapag nasa biyahe ka. Nag-aalala si Elizabeth sa kanyang personal na buhay dahil sa kanilang pamilya ay nagkamal ng sapat na kayamanan para sa kanilang mga nakababatang henerasyon upang mamuhay ng masayang paglilibang. Nang marinig ang pababang yabag, lumingon si Hel bago siya naparalisa sa pagkalito. Habang nakikipag-usap pa siya sa linya, ang gulong-gulong isip niya ay umuugong at wala siyang narinig. Kaya naman, tinanong niya, Lola, ano ang sinabi mo? Sinabi ko na ang lolo mo ay takot sa tubig, kaya kung maaari ay maghanap ka sa malapit sa bundok. Nagtiwala siya sa mga manghuhula. Nakuha ko. Ibinalik ni Arthur ang kanyang ulo para bigyang pansin ang usapan. Bulalas ni Elizabeth, matagal-tagal na rin simula noong nakabalik ako ng bansa. Hindi ako makapaghintay. Lola, kapag nakahanap na ako ng pwesto para kay lolo, maaari kang bumalik para mamasyal kasama sina nanay at tatay, sabi niya. Sige, mag-usap tayo sa ibang pagkakataon. Pagkababa ni Martha ng telepono mula sa kabilang dulo, sinulyapan ni Arthur ang telepono sa kanyang kamay. Samantala, nakaupo si Sofia sa sopa na parang isang ginang na naghihintay na dumalo sa isang bola. Ang panggabing gown na suot niya ay isang damit na ginastos niya ng malaki sa ibang bansa at ang kalidad ng gown ay hindi nagkakamali. Mula pagkabata, pinalaki siya ng may magiliw at mapagmahal na pangangalaga. Dahil wala siyang pagkukulang, nasanay na siya sa mas magagandang bagay sa buhay. Manliligaw ka ba sa isang lalaki sa pamamagitan ng pagbibihis? Naiinis na sabi ni Arthur. Sinamantala niya ang pagkakataong pabirong tumugon, ikaw lang ang lalaki dito ngayon. Bilang tugon, nanunuya si Arthur, well, hindi ka maganda para makita ako. Kabanata 625. Sa sandaling iyon, namula ang mukha ni Sofia, at naramdaman niya ang isang nakakahiyang pakiramdam na bumabalot sa kanya. Kung hindi dahil utang niya sa kanya ang kwintas,
hindi na niya kailangang tiisin ang ganitong kahihiyan at tiisin ang mga panunuyan nito. Nakatayo siya sa tabi ng floor-to-ceiling window sa sikat ng araw habang ang sinag ng sikat ng araw ay tumatama sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, ang kanyang maseselang mga tampok ay ganap na naiilaw. Nagulat si Sofia nang makita iyon. Siya ay masyadong gwapo at sa sandaling iyon, habang siya ay nagbabadya sa ilalim ng sikat ng araw, may isang hindi maipaliwanag na regal na tingin sa kanya na medyo kaakit-akit ngunit tila hindi personal. Ito ang uri ng tao na kadalasang lumalabas sa mga nobela at halos hindi nakikita sa totoong buhay. Naisip niya, ang kanyang pag-iral sa mundong ito ay dapat na iparamdam sa mga babae ang pagiging mababa. Bumantong hininga siya at pakiramdam niya ay parang walang kwenta ang lahat ng ginawa niya dahil wala naman siyang magagawa na makaakit ng atensyon nito. Well, nagbibiro lang ako kanina. Hindi ako interesado sa'yo. Ngumiti siya ng nakakaloko at tumayo para lumabas ng kwarto. Pagkatapos, pumunta siya sa hardin at nanatili doon mag-isa. Natagpuan ni Sofia ang hangin na medyo nakakasuffocate nang siya ay nasa parehong lugar ni Arthur. Sa sandaling iyon, mayroong isang abiso mula sa numero ng telepono na ginamit upang makipag-ugnayan sa mga bisita. May gaganaping bola sa pangunahing bulwagan ngayong gabi, kaya inanyayahan ang mga panauhin na tangkilikin ang maluwalhating gabi. Dahil iniwan niya ang kanyang numero ng telepono, natanggap din niya ang mensahe. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng sobrang saya, pwede ba akong dumalo sa bola? Samantala, sa maluwag na kubyerta kung saan matatanaw ang dagat, lumabas si Anastasia upang hanapin ang kanyang anak. Nakabunggo siya ng grupo ng mga tao at nagkataon lang na matanda ang taong nakipag-away kay Harriet kinaumagahan. Sinulyapan niya si Anastasia na naglalakad palapit sa kanya at magiliw siyang binati. Anastasia, nagsumikap ka. Hi, Kuya Henry. Masaya akong makilala. Ikaw. Magalang na bati ni Anastasia sa kanya. Ang iba pang mga tao sa kanyang tabi ng mas bata o parehong henerasyon ay magalang ding bumati sa kanya. Good afternoon, Mrs. Presgrave, ngumiti siya at tumango. Ang mga tao rito ay ang nakababatang henerasyon ng matandang lalaki na ito. May mga mahigpit na alituntunin na dapat sundin sa Presgrave family, na nangangailangan na may mga tuntunin din sa mga tuntunin ng pagtugon sa mga tao. Nandito si Anastasia para hanapin ang kanyang anak na si Jared gaya ng sinabi ni Nigel na dadalhin niya si Jared para magsaya sa tabing malapit. Naramdaman niya ang pagpapalaki sa kanya ni Henry, at may mapanlinlang at mapag-isip na tingin na kitang-kita sa mga mata nito. Napansin ni Anastasia ang lahat, ngunit hindi niya ito ipinakita. Ngiti lang ang binati niya sa kanila bago umalis. Nang makalayo na siya ay agad nang umiti ang nasa gitnang may edad na katabi ng matanda. Dad, kapag na-control na niya ang pamilya, mas madali na tayong makapasok sa Presgrave Group. Kailangan nating maging matyaga at maghintay hanggang sa ikasal siya sa pamilya. Ibibigay ni Harriet ang kontrol sa pamilya sa kanya sa lalong madaling panahon. Paalala ng matanda sa kanyang anak. Maraming taon akong naghintay, malungkot na reklamo ng kanyang anak, kung hindi dahil sa pagharang ni Harriet, matagal na akong naging isa sa mga shareholder ng Presgrave Group. Darling, hindi mo kailangang madaliin ang mga bagay-bagay. Gaano katagal mananatiling buhay si Harriet? Isang magandang bihis na babae na pinalamutian ng mga alahas ang nagsalita habang nakahawak sa kanyang mga braso. Samantala, si Nigel ay nagtatayo ng sandcastle kasama si Jared sa baybayin ng malinis na dalampasigan. Si Nigel ay medyo bata at masaya siyang gumawa ng isang malaking sandcastle kasama si Jared, na ikinatuwa ng bata. Mommy, tingnan mo ito, binuo ko ito kay Uncle Nigel. Nakangiting naglakad si Anastasia. Ang galing. Pagkasabi niya noon ay dali-dali niyang kinuha ang kanyang telepono para i-record ang sandaling ito para sa kanyang anak. Lumawak din ang ngiti sa mukha ni Nigel. Daddy, itinuro ni Jared ang direksyon ng bakod na malapit at kumaway siya kay Elliot, na abala sa pag-entertain ng mga bisita mula sa ibang bansa. Nilinggan ni Anastasia ang kanyang ulo at nakita ang kanyang kaakit-akit na asawa. Sabay tingin sa kanya ni Elliot mula sa malayo. Bagamat may kaunting distansya ang naghihiwalay sa kanila, ang kanyang mapagmahal at malambing na tingin ay tila para lamang sa kanya. Kabanata 626. Nakaramdam si Anastasia ng kaligayahan sa loob niya. Sa loob ng 3 araw, ito na ang araw ng kanilang kasal.
Sumapit ang gabi, at ang kapaligiran sa isla ngayong gabi ay naging mas masaya kaysa dati dahil sa salo-salo na sabik na hinihintay ng mga bisita na dumalo. Ito ay higit pa para sa mga nakababatang tao, dahil sila ay puno ng pananabik para sa kaganapan ngayong gabi. Ang banda na inimbitahang magtanghal ngayong gabi ay ang nag-aabang ng banda sa bansa. Higit pa rito, nagkaroon ng masarap na alak, masarap na pagkain, at kawili-wiling mga kabataang kaluluwa sa kaganapan ngayong gabi. Gayunpaman, pareho ang nobya at lalaking ikakasal ay walang oras na dumalo sa party. Ipinatawag si Anastasia para makita si Harriet. Ang dahilan ay naghanda si Harriet ng mga larawan ng lahat mula sa Presgrave extended family para mapadali ang mga bagay-bagay. Ang kanyang apong babae, dinaanan din ni Harriet ang bawat tao ng detalyado kasama si Anastasia, na pinag-aralan ang background at personalidad ng tao. Bagamat may edad na si Harriet, mayroon siyang mahusay na memorya at lohikal na pag-iisip. Si Anastasia ay lubos na humanga sa pamamagitan nito. Medyo na-touch din si Anastasia na napakaraming nagawa ni Harriet bilang paghahanda sa kanyang nalalapit na tungkulin bilang ginang ng bahay. Nakalimutan ni Anastasia ang lahat ng iba pa at pinagsama sa pagsusuri ni Harriet. Mayroong dalawang makapangyarihang puwersa na kailangan niyang bigyang pansin sa gitna ng pinalawak na pamilya ng Presgrave. Ang una ay ang unang pinsan ni Old Master Presgrave. Sila ay malapit na magkamag-anak dahil sa kanilang pagkakadugo, kaya ang kanilang mga pamilya ay madalas na nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Ang pangalawang puwersa na dapat alalahanin ay ang maimpluwensyang pangkat na ipinasa sa dekada pagkatapos ng dekada ng mga naunang henerasyon ng mga ninuno ni Presgrave. Ipinangako nila ang kanilang katapatan sa Presgrave family, ngunit mayroon silang sariling kapangyarihan at kayamanan. Minsan ay nilayo nilang sumali sa Board of Directors ng Presgrave Group, ngunit itinanggi iyon ni Harriet. Sa panlabas, ang Presgrave Group ay tila mapayapa at matatag, ngunit sa katunayan, ang pagkakasalubong ng mga relasyon sa loob ay magulo at medyo komplikado. Mula noon, kailangan niyang pangasiwaan ng mabuti ang bawat relasyon. Ang Presgrave family ay nagpatuloy na itaguyod ang kanilang reputasyon at ang maluwalhating prestihiyo ng pamilya ay naipasa mula sa 100 taon na ang nakalilipas. Dahil dito, itinatag na itaguyod nila ang reputasyon ng pamilya, at walang paraan ang pangalan ng pamilya ay maaaring madungisan sa anumang kahulugan. Nakinig ng mabuti si Anastasia sa mga sinabi ni Harriet. Maliwanag, kailangan niyang makipag-ugnayan sa grupong ito ng mga tao sa hinaharap, at magiging isang misyon din ito. Lola, sisikapin ko talaga ang lahat para mapanatili ang magandang relasyon sa kanila, pangako ni Anastasia. Ang mga tao ay gagawa ng anumang bagay kapag may mga personal na interes na makukuha. Hindi ako nag-aalala sa inyo ni Elliot, pero dapat mag-ingat ka sa mga pakana sa likod mo, bili ni Harriet. Naiintindihan ko. Sinulyapan ni Anastasia ang mga larawan sa mesa at iniingatan ang mga sinabi ni Harriet sa puso. Naiwang humanga ang una sa matalinong payo ng huli. Sige, huwag kang masyadong ma-stress sa lahat ng ito. Dapat kang pumunta at hanapin si Elliot na makakasama mo sa tanghalian. Ang mga ulam dito ay masyadong mura, kaya sigurado akong makikita mo ang mga ito na medyo hindi masarap. Tinapik ni Harriet ang kamay niya. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Anastasia na mahigit 1 araw na ang nakalipas mula noong huli niyang nakita si Elliot. Lumabas siya ng villa ni Harriet at diniyal ang numero ni Ray. Hey, Ray, nasaan siya? Nasa villa si President Presgrave at hinihintay kayong maghapunan. Sure, babalik ako maya-maya. Hindi inaasahan ni Anastasia na naghihintay na ito sa kanya, kaya mabilis itong pumasok sa karwahe na naghihintay sa gilid para bumalik sa kanyang villa. Inabot lang siya ng ilang minuto. Bumalik doon, at habang naglalakad siya papasok sa maliwanag na ilaw na villa, nakita niyang hindi na ito nakasuot ng suit na suot niya kanina nang mag-entertain siya ng mga bisita. Nagpalit na siya ng loungewear at kasalukuyang nakaupo sa couch na naghihintay sa kanya. Agad siyang lumokso sa mga bisig nito habang natural na pumulupot ang mga braso nito sa kanyang baywang at hinalikan ang tuktok ng kanyang ulo. Inilipat niya ang ulo niya sa gilid at hinalikan din siya sa pisngi. Sa sandaling iyon, si Elliot ay tumingin sa kanya ng may simpatiya. Alam niya ang dahilan kung bakit siya ipinatawag ni Harriet sa nakalipas na 2 araw,
at masakit sa kanya na mapagtanto na kailangan niyang tiisin ang lahat ng panggigipit na ito bago pa man niya ito pakasalan. Medyo nagilty siya at sinisi niya ang sarili niya sa lahat ng iyon. Kung tutuusin, gusto niya itong pakasalan at buhusan ng maraming pagmamahal, ngunit ang komplikadong sitwasyon sa kanyang pinalawak na pamilya ay kailangan niyang matutunan ang mga lubid na harapin ang mga usapan ng Presgrave family mula sa isang maagang yugto. Darling, nagsumikap ka. Hinalikan siya ni Elliot sa noo. Hindi mo pa ako pinakasalan, ngunit kailangan mong tiisin ang lahat ng panggigipit na ito. Dahil napagpasyahan kong pakasalan ka, handa na ako sa lahat ng ito. Ipinulupot ni Anastasia ang kanyang mga braso sa kanyang leeg at tinitigan siya ng mariin na mga mata. Magtiwala ka sa akin, tiyak na magiging mahusay akong asawa. Kitang-kita ang sakit sa mga mata nito habang hinihila siya nito sa kanyang mga braso ng mahigpit. Siyempre may tiwala ako sa'yo. Mula ngayon, anuman ang mangyari, ipinapangako kong hindi kita hahayaang magdusa ng anumang kawalang katarungan. Let's start dinner and then makakasama natin si Jared later on. Masyado kaming naging abala at hindi na namin siya nakakasama. Si Anastasia ay nakaramdam ng labis na pagkakasala sa pagpapaalis sa kanyang anak. Okay, pwede siyang matulog sa iisang kwarto kasama natin mamayang gabi. Nagpasya din si Elliot na dalhin ang kanilang anak. Kabanata 627. Biglang nahihiyang nagsalita si Anastasia, huwag na natin siyang dalhin dito. Pwede siyang matulog sa kwarto ni Nigel. Sa sandaling iyon, may makitang matalik na tingin na sumilay sa kanyang madilim na mga mata. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Bahagyang namumula ang mukha nito habang iniikot ang mga mata sa kanya. Anong klaseng malaswang kaisipan ang tumatakbo sa isip mo, ha? Ang soundproofing dito ay hindi maganda, kaya sumasang-ayon ako na dapat manatili si Jared kay Nigel pansamantala. Lalong lumalim ang ngiti sa mukha ni Elliot. Sa puntong iyon, natukso si Anastasia na idikit ang kanyang ulo sa lupa. Ibig ba niyang sabihin masyado akong maingay sa kama? Hindi ako. Sa Villa number 58, pinananatili ni Sofia si Arthur at nanatiling nakakulong sa loob ng buong araw. Kinagabihan, lumabas siya, at iyon nga ang hinihintay ni Sofia. Pagkatapos ng lahat, binalak niyang lumabas sa bola at magsaya. Naiinip na siya, at hindi na niya matiis na makulong pa. Naisip niya, anyway, ang misyon ko sa pang-akit sa kanya ay tiyak na aabutin ng higit sa 1 o 2 araw para magtagumpay. Dahil dito, nagpasya siyang iwaksi muna ang nakakahiyang bagay na ito at unahin ang kasiyahan. Siya ay lubos na nanghihinayang at gustong sumigaw sa kanyang sarili ng labis. Naisip niya, hindi ko dapat pinaghirapan ang sarili ko. Napakasarap na tamasahin ang aking kalayaan. Tingnan mo kung gaano ako kahigpit ngayon. Para akong preso. Sa kasalukuyan, wala siyang kalayaan sa bawat galaw niya at kailangan niyang tiisin ang init ng ulo niya araw-araw. Si Sofia ay natapos ng mag-isa ng hapunan, at nagkataon lang na maganda ang ayos niya ngayon, kaya tamang-tama ang pagdalo sa bola sa kanyang kasalukuyang kasuotan. Hindi niya intensyon na maghanap ng kapana-panabik o romantikong relasyon. Siya, sa katunayan, ay naghahanap lamang ng kasiyahan, at gusto niyang pumunta at magkaroon ng isang nakaka-relax na oras. Kumuha siya ng golf cart at umalis para sa party. May malamyos na musika na maririnig mula sa isang banquet ball, at sa sandaling iyon, tila may romantikong pakiramdam sa hangin. Pagsapit ng gabi, maraming kabataang lalaki at babae ang dumagsa sa party. Bawat isa sa kanila ay nakasuot ng pangsyam, at bawat isa sa kanila ay mukhang kaakit-akit at sex. May hawak-hawak na mga tray ang waitstaff na may kasamang champagne at red wine. Pinagsilbihan nila ang mga bisita sa pamamagitan ng paglilibot sa silid. Pagpasok pa lang ni Sofia sa silid, agad niyang nakuha ang atensyon ng maraming binata. Ang isa sa kanila ay tuwang-tuwa at tuwang-tuwa nang makita siya. Sofia, nariyan ka na. Hindi inaasahan ni Sofia na makakabangga niya si Jacob. Kasunod nito, binati siya nito, "Hi, Jacob. Bakit ka mag-isa dito? Nasaan ang boyfriend mo?" Curious na tanong ni Jacob. Sa wakas ay nakahanap na ng pagkakataon si Sofia na ipaliwanag ang bagay na iyon, kaya dali-dali niyang kinausap si Jacob. "Jacob, hindi mo naiintindihan ang sitwasyon. Hindi ko siya boyfriend. Magkaibigan lang kami." Sa sandaling iyon,
Sumilay sa kanyang mga mata ang tuwa. Totoo ba yon? So, magkaibigan lang kayo, ha? Madiin siyang tumango. Oo, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga nang marinig iyon. Ibig sabihin may chance pa ako. Ang babae sa ilalim ng madilim na mga ilaw ay may hitsura ng kadalisayan sa kanya, na isang pambihirang katangian. Bukod pa rito, ang pulang evening gown na suot niya ay nagpatingkad sa kanyang kainosentehan ngunit nagpapalabas ng sexy na pakiramdam. Siya ang tipo ng babaeng ligaw na inaakit ng mga lalaki. Jacob, sino itong magandang babae dito? Lumapit ang ilang kabataang lalaki at tumingin sa kanya ng may mapanuksong mga mata, ipinakilala siya ni Jacob, si Sofia ito, at junior ko siya sa paaralan. Kasabay nito ang isang makahulugang sulyap sa kanila. Parang sinusubukan niyang sabihin na interesado siya sa babaeng ito, kaya dapat lumayo sila. Si Jacob ay may mataas na posisyon sa mga nakababatang henerasyon ng Presgraves, at ang mga lalaking nasa tabi niya ay ang nakababatang henerasyon ng Presgraves, na mga sidekicks lang niya. Sinundan niya si Jacob at umupo. Sa sandaling iyon, nakita niya ang banda na kakapasok lang sa silid, at nagulat siya. Ito ang aking paboritong banda. Samantala, sa loob ng Villa No. 58, bumaba si Arthur sa kanyang escort na sasakyan at pumasok sa sala ng mansyon. Sa sandaling iyon, malakas ang pakiramdam niya na nakalusot siya. Sofia, matamlay na tawag ni Arthur. Gayunpaman, ang natanggap niyang tugon ay ang tanging hanging alulong ng simoy ng labas ng bintana. Malakas ang kutob ni Arthur kung nasaan siya. Total, may bola sa isla ngayong gabi, kaya sigurado siyang nakalusot siya para sumali sa party. Umupo si Arthur sa sofa. Karaniwan, pinakanasiyahan siya sa kanyang personal na tahimik na oras, ngunit sa ngayon, hindi maipaliwanag, nakaramdam siya ng pagkabigo. Hindi niya maiwasang maalala na nakasuot siya ng masikip na pulang damit ngayon. Ganito ba ang pananamit niya para mangakit ng mga lalaki sa bola? Natural, kahit na iyon ang kanyang plano, wala itong kinalaman sa kanya. Nagalit lang siya na sinabi nitong masigasig siyang magtrabaho para sa kanya, ngunit pagkatapos ay tinutulan niya ang kanyang mga salita sa susunod na sandali at hindi pinansin ang kanyang mga tagubilin. Kabanata 628. Ayon sa mga tuntunin ng Wise family, mahigpit na parusa ang ipapataw sa mga suwail na tagapaglingkod. Bahagyang ipinikit ni Arthur ang kanyang mga mata at kinuha ang cellphone sa tabi niya para tumawag. Halika ngayon din. Pinaandar ng bodyguard ang sasakyan, at sumakay si Arthur pagkatapos buksan ang pinto. Pumunta ka sa banquet hall. Makalipas ang 1 minuto, nakarating na sila sa labas ng banquet hall, at bumaba si Arthur sa sasakyan. Sinubukan siyang sundan ng bodyguard niya, ngunit pinigilan siya ni Arthur. Maaari kang bumalik ngayon. Young Master, nag-aalala ang bodyguard sa kaligtasan ni Arthur. Bumalik ka na lang. Gusto ni Arthur na pumasok mag-isa. Sa huli, tumayo ang bodyguard sa gilid at binanggit, Young Master, hihintayin ka namin dito. Hindi na nag-abalang sumagot si Arthur habang inilagay ang isang kamay sa bulsa at naglakad papunta sa direksyon ng banquet hall. Sa sandaling iyon, kalalabas lang ng isang babae sa isang golf cart, at naakit siya sa figurang iyon. Bagamat sa likod lang niya nakita ang lalaki, naakit siya ng husto dito. Ang kadating lang na babae ay si Katrina, at nagdol siya habang dumalo sa party. Ang pangunahing layunin niya ay makuha ang atensyon ng kanilang mga lalaki at pagkatapos ay gamitin ang kanyang mga panlilinlang na pambabae upang makilala sila pagkatapos ng kasal. Ang mga taong dadalo ngayong gabi ay maaaring ang Presgraves Extended o ang kanilang mga prestihiyosong bisita, kaya talagang ayaw niyang sayangin ang pagkakataong ito. Nagmamadali siyang humakbang papunta sa kaakit-akit na strapping figure, at ang itim na kamiseta na suot niya ay nagpahusay sa kanyang pagiging misteryoso. Napakamsmerizing ng likod niya, kaya dapat medyo maganda rin ang kanyang mga katangian, ha? Sana ay hindi nakakadismaya ang kanyang hitsura. Malaki ang pag-asa ni Katrina. Sa loob ng ballroom, katatapos lang ng banda sa kanilang performance, at oras na para sa dancing session. Ang mga ilaw ay dimmed at may isang singsing ng liwanag sa gitna ng silid na kahawig ng mga sinag ng buwan. Pumasok si Arthur sa banquet hall, at agad niyang napansin ang grupo ng mga tao sa gilid ng dance pool. Sa isang sulyap, nakita niya agad si Sofia. Ang taong nakatayo sa tabi niya ay ang binata na huling naghanap sa kanya.
Sa kanilang mga ekspresyon, tila sila ay tuwang-tuwa sa pag-uusap. Nanatiling mahina si Arthur at kumuha ng isang baso ng red wine mula sa isa sa mga waitstaff. Pagkatapos, umupo siya sa gilid ng couch. Pagpasok pa lang ni Katrina sa kwarto ay namangha siya nang makita ang lalaking may hawak na wine glass sa couch. Sa katunayan, hindi niya ito binaygo. Ang lalaking ito ay higit pa sa magandang hitsura, siya ay kahawig ng isang maharlikang na kakalabas lang ng isang kastilyo. Siya ay may perpektong pinong mga tampok, ngunit ang kanyang kaakit-akit na pagkalalaki ay kitang-kita. Naupo siya roon na may hangin na naglalayong malayo sa kanya ang mga tao. Kumuha si Katrina ng isang baso ng red wine at umupo sa katabi niyang couch. Gusto niyang kunin ang pagkakataong lapitan siya. Samantala, hindi lumingon si Sofia kaya't hindi niya napansin na dumating na siya. Sa sandaling iyon, nag-imbita ang mga kabataang lalaki at babae sa isa't isa na magsayaw. Natural, masigasig si Jacob na anyayahan si Sofia para sa isang sayaw. Gayunpaman, ang dalawa sa kanyang mga kaibigan ay sadyang nakipagbuno sa isa't isa at sinamantala ang pagkakataon na makabangga si Sofia. Kahit papaano, gumawa sila ng sapat na puwersa para itulak siya sa mga bisig ni Jacob. Agad na kinuha ni Jacob ang pagkakataong iyakap ang kanyang mga braso sa kanyang baywang, at ngumiti siya habang kinukutsa ang kanyang mga kaibigan. Kailangan mong itigil ang pagbibiro na ito, natatakot si Sofia sa lahat ng iyon. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tinapik niya ang balikat nito at malumanay na nagtanong, Sofia, sana hindi ka nasugatan sa mga kalokohan nila. Malamang, hindi niya namalayan na sinadya nila iyon, kaya mabilis siyang tumayo at sinabing, okay lang ako. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay nahuli ng lalaking nakaupo sa tapat nila, at nakita niya ang lahat ng malinaw. Hindi man lang alam ng utu-uto na babaeng ito na para siyang maliit na biktima na nahuli sa bitay nila at nasa panganib siya. Nang mga sandaling iyon, napansin ni Jacob na ang lahat ay tila papunta sa dance pool ng magkapares, kaya't sinulyapan niya si Sofia na nagmamakaawa. Sofia, pwede ba kitang maging partner sa gabi at samahan mo ako sa isang sayaw? Hindi ako magaling sumayaw. Napakurap si Sofia. Sa katunayan, marunong siyang sumayaw, ngunit nahihiya siyang sumama sa isang lalaking kakilala pa lang niya para sa isang sayaw. Ayos lang, kaya kitang pangunahan. Pwede mo ba akong samahan sa sayaw na ito? Inilahad ni Jacob ang kamay sa kanya. Kung minsan, nahihirapan siyang tanggihan ang isang tao, lalo na kapag tinitigan siya ni Jacob ng magiliw at umaasang tingin. Parang magiging bastos sa kanya kung tatanggihan siya nito. Saglit siyang nag-alinlangan bago tumanggo. Sige na. Gayunpaman, hindi niya agad inilagay ang kamay sa nakalahad nitong kamay. Sa halip, tumungo siya sa dance pool sa gilid. Sa sandaling iyon, may kislap na saya sa mga mata ni Jacob habang iniisip niya, sa wakas ay mahawakan ko na rin ang kamay niya. Kabanata 629. Sinadya pa sana ni Katrina na makipaglandian sa nakakabaliw na gwapong lalaki sa tabi niya, ngunit napaatras siya ng malamig na aura na ipinalabas nito. Sa kabilang banda, napansin niyang matamang nakatingin ang lalaki sa dalagang naka-red dress, at may masalimuot na tingin sa mga mata nito. Kaya lang, tumayo siya at humakbang papunta sa babaeng iyon. Halos ipasok na ni Sofia ang kanyang kamay sa palad ni Jacob nang, bigla na lang, ang kalahating nakalahad niyang boses ay pilit na hinawakan ng kung sino, at isang malamig na lalaki ang umalangaw-ngaw, ako ang kanyang kasama sa sayaw. Nagulat si Sofia na lumingon. Arthur, anong ginagawa niya dito? Natigilan si Jacob sa pagkakataong iyon. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang biktima ay inagaw mula sa kanyang harapan, kaya malinaw, siya ay nakakaramdam ng lubos na kalungkutan tungkol doon. Sir, I heard from Sofia na hindi kanya boyfriend. Nangako siyang sasayaw sa akin. Napanatili ni Jacob ang kanyang kagandahang loob habang nagsasalita siya. Oo, tama, hindi ko naman talaga siya boyfriend. Ako ang kanyang Panginoon at siya ay aking alipin. Napangiti si Arthur sa kanyang mga labi, at pinulupot niya ang kanyang isa pang kamay sa kanyang baywang nang nangingibabaw habang pinananatili niya ang isang tipikal na tinig sa pagsasayaw. Samantala, namula ang mukha ni Sofia habang iniisip, hindi ba niya babanggitin sa karamihan na ako ang utusan niya? Sobrang nakakahiya ito. Agad na nilinggan ni Jacob si Sofia at nagsalita para sa kanya, Sofia,
Binyantaan ka ba niya? Huwag kang mag-alala, paprotektahan kita. Kailangan mo lang ipaalam sa akin kung ano ang ginawa niya sa iyo. Sa totoo lang, ayaw ni Sofia na tumayo si Jacob para sa kanya sa sandaling ito, kaya ngumiti siya ng awkward. Jacob, salamat sa alok. Nangako akong maging lingkod niya sa loob ng 1 taon. Kami. Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, biglang naramdaman niya ang pagpit ng kamay sa kanyang baywang, at natagpuan niya ang sarili niyang nahulog sa mga bisig ni Arthur. Mahigpit na nakadikit ang kanilang mga katawan sa isa't isa. Biglang tumibok ang puso ni Sofia, at naamoy niya ang nakikitang makahoy na amoy sa kanyang mga butas ng ilong. Ang malutong at sariwang amoy ay kaakit-akit. Focus on the dance, babala ni Arthur sa kanya. Kasunod nito, iniunat niya ang kanyang kamay at itinaas ang kabilang kamay habang si Sofia ay tinatrato na parang isang maliit na puppet habang siya ay nagpuwersa. Minamanipula niya ito habang umiikot-ikot ito sa orihinal na lugar bago bumalik sa kanyang mga bisig. Kaagad pagkatapos noon, sumando siya. Sa puntong iyon, sobrang lapit na ng kanilang mga mukha sa isa't isa na naging magkadugtong ang kanilang mga hininga. Ang mukha ni Sofia ay kasing pula ng kamatis noon, at naisip niya, hindi ba't siya ay laging napakataas at makapangyarihan? Di ba sabi niya hindi siya interesado sa ordinary looks ko? Ano ang nangyayari ngayon? Bahagyang napabuntong hininga si Arthur, at bigla niyang nakita ang mukha nito na medyo maganda sa gayong malapitan. Siya ay walang kapintasan na balat, ang kanyang mapupulang labi ay makatas at lubhang kaakit-akit, at ang kanyang malalaking mata ay kumikinang ng maliwanag habang ang maliwanag na chandelier ay sumasalamin sa kanila. Ang kanyang mga mata ay kahawig ng 1,000,000 bituin sa kalangitan sa gabi. Para naman kay Sofia, napabuntong hininga siya sa sobrang lapit sa gwapong mukha nito. Niyakap siya nito, ngunit nagpanik siya, at nataranta ang kanyang mga hakbang sa pagsayaw. Ayoko nang ituloy ang sayaw. Pilit siyang kumawala sa mga bisig nito habang siya ay napaatras kasabay nito. Nagkataon namang may nabanggang isa pang bisitang lalaki, at muli siyang itinulak ng panlabas na puwersa sa mga bisig ni Arthur. Kasabay nito ang pagunat ng mga braso nito at niyakap ang bewang nito. Ang kanyang kasalukuyang aksyon ay karaniwang ang hakbang na ginawa ng isa upang tumalon sa mga bisig ng ibang tao, kaya natagpuan niya ang kanyang sarili. Medyo awkward na posisyon. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa bingit ng pagkawala ng kanyang isip, at bigla niyang natagpuan ang kanyang sarili na medyo nahihilo. For a moment there, she forgot to let go of him. Mag-isa, si Jacob, na nakatingin sa kanila sa gilid, ay nakaramdam ng pagbagso ng selos sa loob niya. Masaya ba ang yakap para sa iyo? Tanong ni Arthur sa mahinang boses. I'm sorry for that. Hindi ko sinasadyang ipilit ka. Agad siyang tumabi sa sinabi nito, at tinakpan niya ang kanyang mukha habang sumugod sa sofa sa gilid. Pulang-pula ang mukha niya hanggang sa dulo ng tenga niya. Siya ay pinalaki ng mahigpit at ang kanyang pamilya ay naging sobrang protection. Maliban sa maikling one-sided love na naranasan niya noong high school, hindi pa talaga siya pumasok sa isang maayos na relasyon hanggang ngayon sa kanyang kasalukuyang edad na 23. Dahil dito, ang naunang paglipat ni Arthur ay talagang ang pinakamatalik na sandali na nagkaroon siya ng isang lalaki sa buong buhay niya. Samantala, napalingon pa lang si Arthur nang may isang batang babae na matapang na lumapit sa kanya at nagtanong, sa isang nahihiyang boses, "Sir, samahan mo ba ako sa susunod na sayaw?" Mahinahon niyang tinanggihan siya, "Hindi ako interesado." Hindi man lang siya nag-abalang titigan siya nito habang nakatutok ang malalim niyang mga mata sa dalagang nakaupo sa couch. Lingid sa kanyang kaalaman, ang babaeng tinanggihan niya ay isang napakalaking suntok mula sa pagtanggi. Nakatingin talaga siya sa kanya nang pumasok siya sa banquet hall. Inipon niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob upang pumunta sa kanya at makipag-usap sa kanya. Gayunpaman, nakatanggap siya ng walang awa na tumatanggi mula sa kanya bilang kapalit. Kabanata 630. Pumunta si Arthur sa gilid ni Sofia, at sa ilalim ng mga ilaw, nakita niyang namumula ang maliit nitong mukha at tila may malinis at sariwang tingin sa paligid niya. Sa sandaling iyon, medyo curious siya. Hindi kaya siya naging ganito ka-intimate sa isang lalaki. Hindi masyadong malayo sa kanila, naaakit din si Jacob sa kaibig-ibig na hitsura ni Sofia. Napaka-inosente ng babaeng ito. Malinaw na siya ay walang muwang sa kanyang mga paraan,
kaya napakadaling makuha ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng kaunting mga trick. Too bad for him though, naging hadlang si Arthur sa harap niya, kung hindi, siguradong hindi niya ito hahayaang makatakas. Talagang inimbestigahan ni Jacob si Arthur, ngunit ang resulta ng pagsisiyasat ng una ay hindi nagbabalik ng anumang bagay na nagpapakita na ang huli ay nagmula sa isang mayamang background. Walang conclusion mula sa ulat ng pagsisiyasat, at ang tanging impormasyon na nakuha mula doon ay ang kanyang pangalan at siya ang panauhing pandangal ni Elliot. Kung titingnan ang relo sa palso ni Arthur at ang kanyang kasuotan, hindi siya mukhang tipikal na mayamang binata. Babalik ako ngayon. Napatayo si Sofia sa sinabi niya. Sasamahan kita, malamig na wika ni Arthur at kumilos para lumabas ng banquet hall. Paglabas niya ng kwarto, maraming mata ang nakatingin sa kanya, at isa si Katrina sa matamang nakatingin sa kanya. Hindi niya maiwasang tanungin ang isang babae sa tabi niya tungkol sa pagkakakilanlan ni Arthur, sino ang lalaking iyon. Wise ang apelyido niya, pero hindi namin masyadong alam ang totoong identity niya. Ang alam lang namin, galing siya sa napakayamang pamilya, hindi napigilan ng dalagang katabi ang paghanga habang nagsasalita. Ang isa pang batang babae ay nagsalita din at idinagdag, nabalitaan ko na siya ay nagmula sa isa sa pinakamayamang pamilya sa mundo. Dapat may load siya. Well, let's put it this way. Ang isang taong nagmula sa isang pamilya na may hahambing sa mga Presgrave at kaibigan din niyang Master Presgrave ay talagang isang natatanging tao. Noon lang, may kislap na masayang sorpresa sa mga mata ni Katrina. Hindi niya akalain na makakatagpo siya ng ibang lalaki na kasing gwapo at gwapo ni Elliot sa kasal ni Elliot. Tsaka single din yung guy. Si Katrina ay karaniwang handang-handa sa bawat sitwasyon, at handa siya sa anumang bagay. Maging si Elliot o ang lalaki mula kanina, hanggat hindi siya nakadikit sa alinman sa mga ito, siya ay magiging pinansyal para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sa sandaling iyon, nagpa siya si Katrina na gamitin ng husto ang pagkakataong ito sa isla para lapitan si Young Master Wise. Kalalabas lang ni Sofia sa kinaroroonan nang makita niyang nakabukas ang pinto ng sasakyan ng mga bodyguard habang hinihintay siyang makapasok sa sasakyan. Bihira siyang magkaroon ng pagkakataon na lumabas at magpahinga, kaya lumingon siya sa kanila at sinabi, "Hey, gusto kong maglakad pabalik." Pagkasabi niya noon ay umalangaw mula sa backseat ang commandeering voice ni Arthur, "Get in the car." Tumayo si Sofia sa harap ng pinto at mariing umiling. "Gusto kong mamasyal." Pagkatapos niyang sabihin iyon, kusa siyang naglakad papunta sa harapan. Kasalukuyang mga 8:00 ng gabi, at perpekto ang kalangitan sa gabi. May kaunting simoy sa hangin, at maaari siyang maglakad sa tabing dagat bago bumalik sa paglalakad sa dalampasigan. Kakalakad pa lang niya nang wala pang 30 talampakan nang marinig niya ang boses ng bodyguard, "Young Master, maglalakad ka rin ba pabalik?" Bahagyang nagulat, lumingon si Sofia at nakitang sinundan siya ni Arthur, at halatang wala rin siyang planong sumakay ng sasakyan. Sinadya ni Sofia na mamasyal mag-isa para malinis ang kanyang isipan. Bakit niya ako sinusundan? Young Master Wise, saan ka pupunta? Curious na tanong ni Sofia. Gusto kong mamasyal. Nilampasan siya ni Arthur nang sabihin iyon, at humakbang siya, nauna sa kanya. Saglit siyang natigilan bago itinuro ang daan patungo sa dalampasigan. Young Master Wise, bumalik tayo sa paglalakad sa dalampasigan. Tiyak na magiging kahanga-hanga ang tanawin doon. Hindi niya iyon sinagot, bagkus ay tinungo niya ang direksyon ng dalampasigan. Tuwang-tuwa, mabilis na sinundan siya ni Sofia. Ang dalampasigan sa gabi ay medyo maganda dahil maliwanag ang liwanag ng buwan. Meron din, isang kahoy na daanan na ginawa para sa kaganhawahan ng mga turista. Hindi naman talaga plano ni Arthur na magtungo sa dalampasigan, ngunit ang babaeng nasa likuran niya ay naghubad na ng kanyang sandals at naiinip na tumakbo papunta sa dalampasigan. Wow! Napakaganda nito! Hinawakan niya ang kanyang sandals at sumayaw sa dalampasigan. Marahan ding hamampes ang dagat sa dalampasigan. Nakita niya ang malambot na texture ng buhangin na medyo komportable at nasiyahan siya sa sensasyon nito. Young Master Wise, halika at sumali sa kasiyahan. Sigaw niya sa lalaking naglalakad sa kahoy na pathway. Wala siyang balak na sagutin ang imbitasyon nito dahil mamasyal lang ang balak niya. Sa sandaling iyon, narinig niya ang kanyang mga bulalas,
Mabilis niyang nilinggan ang dalampasigan, at nakita niya ang babaeng kanina pa sumisigaw sa takot, na kasalukuyang naglalaro sa dagat. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.